Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na ang update natin sa lagay nating panahon ngayong araw nga ng Sabado, December 16, 2023. Sa ating latest satellite images, patuloy pa rin ang pag-iral ng northeast monsoon, particular na nga dito sa may northern section ho ng Luzon. Kaya asahan pa rin natin yung posibilidad ng mga isolated light rains. Marit yung chance ng mga thunderstorms, particular no, dito sa may bahagi ng Ilocos, gayon din ho sa Cagayan Valley at sa Cordillera. Samantala, sa nalalabing bahagi nating bansa, sa patuloy na pag-iral ng easterlies at mga localized thunderstorms, ay inaasahan pa rin natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms habang posible ho sa hapon or sa tanghali hanggang hapon medyo mainit pa rin ang panahon at malinsangang panahon ang maaring maranasan ng malaking bahagi ng ating bansa. Yung mga kababayan ho natin, particular na dyan sa bahagi ng Quezon, Aurora at ilang bahagi ng Camarines provinces, posible pa rin ho yung mga pag-ulan. Ito ho kasi dahil kayo ho ay nasa may bahagi ng eastern section ng Luzon, epekto ho ng easterlies, ay asahan rin mas malaking tsansa ng mga rain showers. Samantala, patuloy ho natin minomonitor itong low pressure area na ating binabantayan sa nakalipas na mga araw. Huling namataan ito, 1,225 kilometers silangan ng southeastern sa bahagi naman ng Mindanao. Base sa ating latest satellite images, nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Posible ho itong pumasok sa loob ng PAR ngayong araw na Sabado, at patuloy nating hindi inaalis ang posibilidad na ito ay maging bagyo. Bagamat maging bagyo man o hindi, inaasahan ho natin na itong low pressure area na ito, maging bagyo or hindi, ay maaaring magdala ng mga pag-ulan lalo na ho bukas, starting tomorrow, particular now dito sa mga lugar ho ng eastern section ng Mindanao at ng Visayas. Pwede rin ho, dahil nga sa epekto ho naman ng shear line, nasa atin magkakaroon tayo ng shear line sa mga sunod na araw, yung bahagi ho ng Bicol region ay makararanas din ng mga pag-ulan. Tingnan ho natin yung magiging lagay ng panahon sa bawat area ho ng ating bansa. Dito ho sa may bahagi ng Northern Luzon, Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley, sa pag-iral ng northeast monsoon ay makararanas ho ng mga isolated light rains, habang sa nalabing bahagi ho ng Luzon ay patuloy na makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms, mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. At kagaya ng binanggit ko kanina, yung bahagi ho ng Quezon, patuloy hong mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng inyong bansa at ilang bahagi din ho ng Calabarzon. Yung agwat ng temperatura sa Lawag nasa 22 to 32 degrees Celsius, sa Baguio hanggang 25 degrees Celsius, sa bahagi ho ng Tuguegarao hanggang 31 degrees Celsius, dito naman sa Kamaynilaan 23 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay 21 to 30 degrees Celsius, sa Kalayaan Islands 25 to 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Legazpi 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman ho tayo sa Visayas at Mindanao. Malaking bahagi din ho ng Kabisayaan ay makararanas ng mainit at malinsangang panahon, habang agwat ang temperatura sa Iloilo 26 to 32 degrees Celsius, sa mga kababayan natin sa Cebu nasa 25 to 32 degrees Celsius, at Tacloban naman 25 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin direktang epekto yung low pressure area nating minomonitor, kaya asahan pa rin ang mga kababayan natin sa Mindanao generally fair weather, habang malaki pa rin yung chance ng mga pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga 23 to 24 degrees Celsius. Dito naman sa Cagayan de Oro, sa may bahagi ng Northern Mindanao, 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao 24 to 33 degrees Celsius. Inaasahan nga natin yung patuloy na paglakas ng hanging amihan, kaya ho ngayon nagtaas tayo ng gale warning, particular na dito sa baybayin ho sa may extreme northern Luzon, particular na itong lalawigan ng Batanes. Makikita ho ninyo, inaasahan natin yung pag-alo ng karagatan yung maaaring umabot ng mahigit 4 na metro, kaya delikadong maglayag yung mga maliliit na sakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa bahaging ito ng ating bansa. Sa iba pang baybayin ng ating kapuluan, posible ho yung katamtaman hanggang sa kumisang maalon, kaya iba yung pag-iingat pa rin ho ang ipinapayo ng Pag-asa. At narito ating inasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita ho natin sa Kamaynilaan ay patuloy ho ang pag-iral ng northeast monsoon hanggang araw ng Lunes, habang pagdating ng Martes medyo hina po ito. At gayon din sa Baguio City, patuloy na iiral yung northeast monsoon, maaaring makaranas ng mga isolated light rains. At makikita ho ninyo itong Legazpi City, sa Bicol at Metro Cebu at Metro Davao, magiging maulan sa mga susunod na araw. Ito ho ay dahil nga inaasahan natin yung epekto nitong low pressure area na again, hindi natin inalis yung posibilidad na magiging bagyo. Posible magdala ito ng mga pag-ulan, particular na nga sa eastern section ng Mindanao at gayon din ho sa may bahagi ng Kabisayaan. Maaari ho itong kumilos papalapit ho sa Visayas. At sa Bicol naman yung epekto ng shear line. Inaasahan kasi natin na magkakaroon ho rin ng shear line dahil nga sa pagkaibang temperatura ng northeast monsoon, at gayon din ho, posible yung trough din at saka yung easterlies na nakaka-apekto sa ating bansa.
At live po na nagbabalita mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed day sa inyong lahat.